Ito po ang performance ni VP Sara. O, kayo na humusga kung dapat ba siyang mag-resign. Inday Sara first quarter, Inday Sara Duterte first quarter rating ng 2024. Dito sa Oculum ba to? Top 1 siya. Choice for potential presidential candidates. Top 1 siya, 42%. Ibig sabihin, doon, kung bukas ang eleksyon, nangunguna siya bilang presidential candidate. 42%. Sa ibig sabihin, humigit kumulang sa 10 Pilipino, 4 gusto si VP Sara. Una po yan. Number 1 as presidential candidate si VP Sara. Okay? Punta tayo dito. Top 1 din siya. Most trusted government official. 78%. Pinagkakatiwalaan na opisyal ng administrasyong ito si VP Sara. Humigit kumulang 7 hanggang 8 sa bawat 10 Pilipino may tiwala kay VP Sara. Kaya po yung pinakita kong rally, imposibleng mapuno yun. Kasi maraming may tiwala kay VP Sara. 7 hanggang 8 bawat 10 Pilipino tiwala kay VP Sara. Pulse Asia po may sabi niyan. Again, top 1. Top 1. Ngayon, asan kaya dito si Tamba? Asan si Tamba? Puntahan natin ang Tanghire. Yung pinaka nagpe-perform na cabinet officials, ito yung mga katiwala, ito yung mga sekretary, ito yung mga nilagay ni Marcos sa kabinete nila. 65%, 6 hanggang 7, naniniwala na siya ang pinakamagandang performance sa mga inassign ni President Marcos bilang cabinet member. Again, top 1. Second to none. Ulitin ko, top 1, second to none. Okay? Performing cabinet. Bakit po dinidiin ko yan? Pinagre-resign ninyo as secretary ng DepEd. Siya top 1. Ba't hindi nyo pag-resignin yung top 2? Ba't di nyo pag-resignin yung top 3? Ba't di nyo pag-resignin yung top 4? Ba't di nyo pag-resignin yung top 8? Mga gunggong. Top 1 po, performer, Tanghire. SWS, punta tayo sa SWS ngayon. Social Weather Station. Highest satisfaction rating. Ibig sabihin, satisfied. Di ba? Siya, ito, yung satisfied sa trabaho. Ang mga Pilipino, satisfied sa ginagawa ni VP Sara. 6 or 60 plus 61, 6 plus 61%. Highest satisfaction rating. Second to none. SWS. Do I need to say more? Tapos pagre-resign ninyo. Dahil sa anong dahilan? Anong dahilan ninyo? Bakit? Kasi ang lahat ng sagot daw niya, di umano, sa kanya, mga tanong sa kanya ay no comment. Pagre-resign ninyo dahil no comment ang sagot? Bakit? Yung presidente ba sinasagot lahat? Sino ba mas tahimik sa kanila? Ba't yung ibang secretary ba sinasagot lahat? Ba't yung ibang senador sinasagot ba lahat? Sino mas tahimik sa kanila ni Marcos? Palibhasa, nasanay kayo sa sekretaring presscon. Mahilig magpa-presscon. Kasi alam mo bakit ako nag-aagalite. Sinabi mismo ni President Marcos nyo, hindi niya tatanggalin si VP Sara at hindi dapat mag-resign si VP Sara. Maganda ang performance ni VP Sara.
tapos magkakaroon ng rally. So ibig sabihin, it's either hindi nyo pinapakinggan yung presidente ninyo or meron talagang gustong matanggal si VP Sara dahil alam nila since siya ang number 1 potential presidential candidates. Ayan o, choice for potential presidential candidates, number 1. Yung gusto maging presidente sa 2028, kung aabot, hindi kaya si VP Sara ng tapatan. Alam mo, walang problema. Ako sa tingin ko, wala namang problema kung magbabayad ka as PR. Walang problema kung susuportahan ng isang vlogger ang isang kandidato. Lahat naman tayo mga vloggers, meron tayong sinusuportahang kandidato. But we focus on the good things ng kandidato nyo. Ang problema, dahil hindi nila kaya si VP Sara, yung mga vlogger nila, personal ang dating. Binibira, may black propaganda kay Sara, binibira pati pamilya niya, 'di ba? Instead na itinataas ninyo yung inyong puon, yung inyong kandidato for presidential election na gusto nyong manalo, dahil wala siyang magawang mabuti at hindi tumataas ang rating niya, anong gagawain? Hihilain pababa si Sara. At yan po ang matagal na nating problema sa bansang Pilipinas, yung pagiging crab mentality natin. Huwag po nating uugaliin yan kahit tayo po mga sa personal na buhay natin. Ang pagtaas natin, tayo ang umakyat. Hindi mo hilain pababa yung nasa taas para kayo magpantay. Kahit magpantay kayo niya, pag hinila mo yung nasa taas, parehas kayong nasa baba. Parehas kayong gutom. Halimbawa, may isang magaling na vlogger, hihilain mo siya kasi hindi ka kumikita. Mahina yung vlogs mo, hihilain mo siya pababa para dalawa kayong gutom. Gutom ka pa rin. Instead na itaas mo yung sarili mo kaysa nakafocus ka sa iba, crab mentality, di parehas kayo nasa taas, parehas buhay ang pamilya ninyo. Yan ang nagiging problema. Kaya ayoko sa pumumulitika, ayoko sa black propaganda. Itaas ninyo yung pinusuportahan yung politiko. Hindi yung ibinababa nyo, tatapunan nyo ng baho, pati pamilya niya binabanatan nyo. That is so low. That is so no class. Pati po, ano ka nalaman ng pamilya niyan? Di ba? Ang masama dito, ang bumabanat pa sa kanya, yung dating supporters din niya. Okay na sana yung mga dating loyalista dahil sarado talaga utak ng mga yan. Nakikita na nila nabubudol sila, hindi pa rin sila nagigising. Medyo kahit parang pangit, mas mauunawaan ko pa. Kasi panatiko talaga yung mga yan. Ang masama, yung pinuri mo ng pinuri si VP Sara no may panahon na kailangan mo siya. Ngayon, idinidiin mo pati pamilya, dinadamay mo. Di ba? A real talk po. Don't tell me, naniniwala kayo sa ganun na para sa bayan? Hello? Naniniwala kayo ng ganun? Ginagawa para sa bayan? Paano nilang ngayon gigibain si Sara? Kaya may nag-uutos dyan eh. Hindi ko maintindihan. Halimbawa, ito sila Mike Abe. Bakit pa-resign kayo ng pa-resign? Akala ko ba sinusuportahan nyo si Marcos? Sinabi na ni Marcos, hindi yan magre-resign, hindi ko yan tatanggalin. Ba't di kayo nakikinig? Alam mo, magkakaproblema po tayo kung ang mga klase ng tao ay ganyan. May sinusuportahan sila, pero hindi nila sinusunod yung sinusuportahan nila. Halimbawa, uulitin ko, hindi ako naninisi, ito'y paalala lang. Kasi pinagmumulan ng problema kung meron tayong sinusuporta ang politiko and yet hindi tayo nakikinig. Walang paninisi. But let me remind you, sinabi ni Marcos hindi yan pagre-resignin. Bakit yung mga vloggers, bakit itong mga ito pinagre-resign? Magkaiba kayo na sinasabi. Kaya may problema tayo dyan. And gawain din to ng ibang DDS. Bakit?
Sinabi ni Tatay Digong nung bago mag-eleksyon, bangag yan, nasa yate, nasa jet, hindi tayo sumunod doon sa sinusuportahan nating politiko, kaya nagka-leche-leche itong nangyari sa atin. Kung tayo ay nakinig doon sa ating politiko na sinusuportahan, hindi nangyari ito. Ulitin ko, hindi ko po sinisisi. Kasi marami akong kaibigan na inamin na nilang nabudol. Ulitin ko, hindi ito paninisi para lang wag maulit-ulit. Let's follow the leading, let's follow the cue ni Tatay Digong. And at the same time, kayo namang na kay Marcos, you follow the leading and the cue of Marcos. Ba't di kayo sumusunod? Ang gugulo nyo eh. Sinabi na nga hindi pa re-resignin si VP Sara. Pa-resign kayo ng pa-resign. Sinasabi ko to, hindi para pigilan yung rally. Kung ako masusunod, gusto ko araw-araw, gayahin nila yung ginawa ng KOJC araw-araw na meron tayong pagtatawanan. Gusto ko yun ituloy nila, hindi ko yung kinukontra. Pinapaliwanag ko lang dito kung anong nangyayari. Bakit? Kahit yung presidente nila at yung mga vloggers nila walang pagkakaisa. And then here you are talking about pagkakaisa. Kayo nga hindi magkasundo eh. Tapos sabi kayo na sabi, ayusin natin tong bayan na to sa pagkakaisa. Bubuo pa raw sila ng bagong unit team para tatakbo sa 2025. Kayo nga eh. Kayo nga hindi magkasundo-sundo. Yung vloggers mo nga hindi ka sinusunod eh. Pagkakaisa pa more. Ay, nako. Alam mo, maniniwala na ako dyan sa pagkakaisa. Kung ano yung sinabi ni Marcos, yun ang ginagawa ng vloggers. Then, maybe it's the time for us to believe yung quote-unquote yung litanya nilang pagkakaisa. Yung generic promises nila. Pero yung ano? Ganyan-ganyan. Sasabihin, hindi papasok ang ICC. Sasabihin nung DO, yung SOJ, papasok ang ICC. Hindi papasok. Tas bukas, papasok. Ano ba talaga? Tapos magsasabi-sabi kayo ng pagkakaisa. Ang gulo-gulo nyo. Tulungan nyo na po si Coach Oli. Una, bilin ko lang po. Una, suportahan po natin kahit kaninong rally. Okay? Dito kay Coach Oli, patas tayo. Hindi porket kontra sa ating mga sinusuportahang mga politiko na sa tingin natin ay sila naman ay maayos at binabanatan, hindi natin susuportahan ng rally. Suportahan natin. Announce pa namin. Magpapaalam ako sa SME9, i-announce namin. Actually, in-announce ko na sa SME9. No? Pangalawa, sana araw-arawin nyo na. Ha? Araw-arawin nyo. Gusto ko yan eh. Araw-arawin nyo na yung rally na yan para mag-resign na, para tanggalin si VP Sara. Ayoko siya mag-resign para tanggalin. At maipakita namin na hindi kami diktador. The more na gawin yung araw-araw yan at walang pumipigil on our part, na ipapakita namin na wala kaming pang-aabuso sa parting yan. Pangatlo, subscribe nyo na rin yung new channel ko ha. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel kong to, subscribe kayo dun sa new channel ko. Mag-subscribe kayo dito and mag-subscribe din kayo dun sa new channel ko. Okay? Coach Oli Banateros News. Sabi ni Marcos Bangag, araw-araw din silang tanga. Pag inaraw-araw, siguro ibig sabihin dito sa comment section, pag inaraw-araw yung sabi nito si Marcos Bangag, pag inaraw-araw yung rally, araw-araw din sila magmumukhang tanga. Exactly. Kung talaga meron silang power, meron silang show force of power, it means meron silang numero.
kaya nilang punuin yun. Ngayon, kasi iba yung isang araw, iba yung araw-araw. But definitely, nagka-problema sila dyan sa organizer o dun sa may pakanan yan. Dapat hindi nyo sinayang ang oras ng mga tao kung ganyan lang din. But anyway, hindi ko naman kayo inaawat. Karapatan nyo yan. Kaya nga araw-arawin nyo pa kung gusto nyo araw-araw mainitan.